Hi guys! Kailan ba yung huling punta natin dito sa Quiapo? Kami medyo matagal-tagal na. Pero before, once a week kami nagpupunta dito or twice a week para mamili ng mga paninda. Sobrang nakakamiss yung mga ganitong pagkain dito. At kahit saan ka talaga lumingon, ay sobrang daming pagkain talaga dito mga tiyang. Kaya tara, samahan nyo kami, libutin natin itong Quiapo, yung mga food tripan street po dito. Medyo patanghali na nga kami umalis ng bahay at dahil nga mahirap ang parking sa Quiapo, naisipan namin mag-tricycle na lang hanggang doon. O hindi, naisipan namin mag-bus at saka LRT. Mainit pag-alis namin dito sa bahay pero pagdating namin sa expressway, yan, bumuhos na yung ulan kaya naman ang ending, bumili kami agad ng tsinelas. Tsinelas lang sana pero nadagdagan pa ng 2 sombrero dahil ang gaganda ng mga sombrero dito at murang-mura lang. First nga natin pinuntahan na itong lechon na nagtitrending na 100 pesos to 150 pesos pero hindi ko sure kung ito nga yung nagtrending. Kasi sobrang pare-parehas na yung mga paninda dito, malilito ka na talaga sa sobrang dami. Pag chow pa ng gusto mong rice, 150 pesos. Kapag naman ang gusto mo plain rice lang, ay 100 pesos. Mamili ka na lang. Habang nga naghihintay kami ng order dito, ay nag-enjoy naman kami sa panonood dito sa ginagawang chowpan. Sa 100 pesos, meron kang 5 slice ng lechon, tapos may plus 2 Shanghai ka pa. 100 pesos. Yung lechon, ang sarap ng pagkaluto talaga. Pero hindi na siya ganun ka-crunchy. Pero andun pa rin yung lasang-lasa mo yung pagkalechon yung niya. sauce naman, medyo kakaiba siya kasi medyo lasang luya siya. Compared dun sa ibang sauce na lasang liver. At kung hanap mo naman dito ay malamig, pampalamig, ay pumunta ka lang dito sa nagtitrending na juice na ang flavor ay dragon fruit at Milo. Sa flavor na dragon fruit, halagang 50 pesos, matitikman mo na. 50 pesos. So finally, kung hindi ka pa nakakatikim, katulad ko ng panipuri, pagkakataon na natin tumatikman. Panipuri. Samosa, panipuri, biryani. One. Another one. So dahil first time natin tikman itong mga tiyang, itong panipuri na ito. Ang laman daw nito ay mashed potato na nilagyan ng mung bean, saka chili, sibuyas. Very good. One more. Yung nagpapa-special daw dito ay itong sauce. Kasi itong sauce may water, may lemon juice, may tamarind, may chili, at meron pang iba't ibang spices. Hindi ko na lang din kabisado. Sa unang kagat ko, medyo naibahan ako ng lasa. Pero habang tumatagal, masarap pala siya. Habang isang subo mo lang siyang isusubo. Mas nangingibabaw yung lasa ng sauce kasi medyo maasim-asim na maalat-alat na matamis-tamis na manghang. Kung meron Hungarian sausage si Nining B, meron din naman ditong burger si Kagawad. Sa mga naghahanap naman ng tindahan ni Nining B, ay nako, hinahanap ko nga rin at hindi ko nga nakita dito. First nga nilang gagawin dito ay smoke grilled muna nila dito yung patty. Tingin ko ito yung isa sa nagpapa-extra flavor dito sa kanilang burger. So 100 pesos nga, matitikman mo na itong ganito kalaking burger, ganito kadami yung cheese, sauce. Mura na ito compared dun sa ibang mo mabibili ng burger. Palong-palo din naman yung laki ng patty. Panalo ka dito sa 100 pesos dahil lasang-lasang mo talaga yung beef, yung kapal ng texture ng laman, tapos yung cheese pa, mozzarella cheese na sobrang kapal din. Sobrang nagme-melt talaga siya bibig, and yung smoke ng beef talagang lasang-lasang mo rin siya, kaya yung plus pa yun sa nagpapasarap sa kanya. My God. So, andito naman tayo ngayon sa mga Pinoy. Napakamura ng Pinoy dito dahil 10 piso lang per piece nito. Tapos pag 10 ang binili mo, plus 1 ka pa. Ang sarap. Dagdagan mo pa. Ano ba yung binili ko, ate? Ano yung binili ko? Ay, 10 na pala yun. 10 na pala yun. Sayang. Yummy. Diba? After nga natin mga nag-take out pa rin tayo ng Pinoy. Ano yan? Ano po, pero baka matagas. Nagapulso ka? Oo.
Milo talaga siya. Sarap. Kung gusto nyo naman ng prutas, marami dito. Napakadaming prutas dito sa Quiapo. Bumili na nga din kami dito ng grapes at citrus na seedless. So, paano mga tiyang? Hanggang dito na lang. Yun lang. Bye!